Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Isang mainit na umaga sa Jerusalem at nagsisimula ng mag-init ang mga kalsadang bato sa gitna ng lungsod. Sa puso ng syudad, ang tunog ng mga nagmamadaling hakbang ay sumasabay sa kaluskos ng mga nagtitinda at ang huni ng mga dasal. Ngunit para kay Samuel, wala ni isa sa mga ito ang nakakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang isipan ay abala sa isang bagay na bumabagabag sa kanya ng mga nakaraang linggo. Naglalakad siya sa makitid na mga eskinita, ang mga mata ay nakatutok sa mga tao na dumadaan, ngunit siya ay tila hindi alintana sa kanila. Ang naguguluhan niyang isipan ay nauukol sa isang tanong na nagsimula mula sa isang usapan nila ng kanyang lolo, si Tobias, isang kilalang matanda sa kanilang komunidad. Binanggit ng lolo ang isang kakaibang bagay, isang bagay na hindi lubos na maipaliwanag ni Samuel. Sinabi ng lolo na may mga tao na hindi namamatay, mga tao na hindi tumitigil, mga tao na mayroong misteryosong kalikasan. Pinag-uusapan nila ang mga figura mula sa mga kasaysayan sa Biblia, mga nilalang na tila nabubuhay pa sa mga oras na iyon. Hindi kayang unawain ni Samuel kung paano nangyari iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kamatayan ay isang hindi maiiwasang katotohanan, ang wakas na inaasahan ng lahat. Ngunit ang mga lalaking ito ay tila tumanggi sa batas na iyon. Huminto siya sa harap ng isang lumang templo, kung saan ang isang pari na may mapayapang mukha ay nagdarasal. Hindi nakaligtas kay Samuel ang mga salitang binibigkas ng pari na may taimtim na pananalangin. Ang Panginoon ay matuwid at karapat-dapat pagtiwalaan, at pinili niya ang kanyang mga lingkod upang maging halimbawa ng kalinisan at pagsunod. Ang mga salitang iyon, na sa una ay tila simpleng dasal lamang, ay biglang naging may malalim na kahulugan para kay Samuel. Paano kaya ang isang tao ay mapipili ng Diyos upang mamuhay ng walang hanggan? O kung hindi man, paano nila naranasan ang pag-iwas sa kamatayan? Sino ang mga taong ito na binanggit sa mga lumang aklat? Si Enoch, si Elias, si Melchizedek. Si Enoch ang pinakamatindi na pumasok sa isip ni Samuel. Naalala niya ang matandang kwento na ikinukwento ng lolo niya. Ipinakita ng lolo ang isang tao na naglakad kasama ang Diyos, ang lalaking dinala sa langit nang hindi dumaan sa kamatayan, bilang gantimpala sa kanyang kalinisan. Ngunit ano kaya ang ibig sabihin nito? Paano ito mangyayari? Huminto siya at uminom mula sa isang bote ng tubig. Iniisip niya na baka isang alamat lang iyon, isang kwentong imbento para magbigay aliw sa mga tao sa mahihirap na panahon. Ngunit ang ningning sa mata ni Tobias, ang seryosong tono ng boses ng lolo, habang ipinapaliwanag ang kwento, ay nagbigay kay Samuel ng pakiramdam na may mas malalim pang kahulugan ang mga sinabi ng lolo. Bigla naisip ni Samuel na kung hindi katapusan ang kamatayan, siguro may ibang bagay pa na nakatago sa likod nito. May makikita ba siyang sagot? Pumunta siya sa isang lugar na nag-aalok ng kasagutan. Ang aklatan ng lungsod, isang banal na lugar kung saan nakaimbak ang mga sagradong aklat. Alam niyang dito, makikita niya ang mga sinaunang teksto, ang mga talata na naglalaman ng mga kwento ng mga immortal at ng kanilang mga aral. Pumasok siya sa silid na tahimik, at ang amoy ng mga pergamino at tinta ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang nandoon na siya sa isang bagong mundo. Naglakad siya at nagtungo sa seksyon ng mga propetikong aklat. Habang siya ay naghanap, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanyang atensyon. May hinahanap ka ba, Batang Samuel? Si Tobias, ang kanyang lolo, ay tumayo sa harap niya, ang mata ng matanda ay tila alam kung ano ang ginagawa ng apo. Ako gusto kong maintindihan ang tungkol kay Enoch at sa iba pang mga lalaking hindi namatay. Bumangiti si Tobias, parang may alam na siya tungkol sa hinahanap ng apo. Alam kong darating ka dito. Ngunit tandaan mo, Samuel, hindi lahat ng misteryo ay dapat malutas. Minsan, ang paghahanap ng katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Tumingin si Samuel sa kanyang lolo, na tila hindi pa lubos na nauunawaan, ngunit may bigat ang mga salitang ito. Ang katotohanan, naisip niya, ay may kasamang presyo. Ngunit hindi siya nagpasya na huminto. Kailangan kong malaman, lolo. Ano ang ibig sabihin ng immortalidad? Paano nakaiwas ang mga lalaking ito sa kamatayan? Lumapit si Tobias sa isang mesa kung saan nakalatag ang isang lumang pergamino. Ipinakita niya ito kay Samuel, at ipinaabot na may ilang bahagi sa aklat na doon matatagpuan ang kasagutan. Si Enoch ang unang naglakad kasama ang Diyos. Hindi lang ito tungkol sa buhay o kamatayan, Samuel, kundi sa kalinisan at pagsunod.
Ngunit may higit pang kwento sa likod ng buhay ni Enoch. Hindi siya dinala sa langit bilang gantimpala, kundi bilang isang mensahe. Isang babala. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng madilim na anino sa puso ni Samuel. Alam niyang nagsisimula pa lamang siya sa isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga pagtuklas na magbabago ng hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kasaysayan ng buong mundo. Bago pa umalis, nagbigay si Tobias ng isang huling babala. Tandaan mo, apo ko, may mga misteryo na itinagong dahilan. Ang iyong hinahanap ay maaaring magbago ng lahat ng alam mo tungkol sa ating realidad. Habang ang mga salitang iyon ay nag-etyo sa kanyang isipan, umalis si Samuel sa aklatan, na may pakiramdam na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at may mas malalim pang bagay na natutuklasin siya sa mga susunod na araw. Ang araw ay patuloy na sumisikat sa Jerusalem, ngunit para kay Samuel, ang liwanag na ito ay tila may bagong kahulugan. Habang naglalakad siya papuntang labas ng lungsod, ang mga tanong tungkol kay Enoch at sa mga lihim ng immortalidad ay naging mga ulap na hindi niya kayang iwasan. Tila ba ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na wala pang kasagutan, ngunit alam niyang hindi siya makakapayag na maging tahimik. Sumapit siya sa isang bukirin malapit sa bayan, kung saan siya ay tumigil upang magnilay-nilay. Ang hangin ay banayad, at ang mga puno sa paligid ay nagsasayaw sa ritmo ng hangin. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kalikasan, ang sakit ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang puso ay patuloy na dumudurog sa kanya. Hindi ba't may mga sagot na naroroon sa mga aklat na nakatago sa mga templo o aklatan? Sa mga aral na hindi pa natutuklasan? Sa kanyang pagmumuni-muni, napansin ni Samuel ang isang matandang lalaki na lumalapit mula sa likod ng mga puno. May kabigatan sa kanyang mga hakbang, at may malaon ng kalakip na pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim, at nang tumingin siya kay Samuel, parang may malalim na pagkaunawa sa bawat tingin. "Ah, Batang Samuel," sabi ng matanda, "matagal ko nang hinihintay ang iyong pagdating." Nagulat si Samuel. Hindi siya nakatagpo ng maraming tao sa lugar na iyon. Paano kaya alam ng matanda ang kanyang pangalan? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng hinihintay? "Sino po kayo?" tanong ni Samuel. "Ako ang tinatawag na Malik. Hindi mo ako kilala, ngunit ang aking mga mata ay nasaksihan ang mga bagay na hindi mo pa kayang maunawaan." Sa mga salitang iyon, nakuha ni Malik ang atensyon ni Samuel, at nagsimula na namang magliyab ang mga tanong sa kanyang isipan. Ngunit bago siya makapagtanong, muling nagsalita ang matanda. "Ang mga lihim na hinahanap mo, Batang Samuel, ay hindi madaling matuklasan. Ang bawat kasagutan ay may kapalit na sakripisyo. Ngunit kung nais mo talagang malaman, maglakbay ka sa kapatagan ng mga anino kung saan nagsimula ang lahat. Doon mo matutuklasan ang mga unang hakbang ni Enoch at ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag." Habang binabaybay nila ang daan, patuloy na nagtatanong si Samuel. Pinipilit niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kapatagan ng mga anino at kung ano ang naugnay dito sa immortalidad. Ang matandang Malik ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang kapatagan ng mga anino ay isang lugar na walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Maraming naglakbay doon, ngunit kakaunti lamang ang nakabalik. Subalit, ang lugar na iyon ay nagtataglay ng isang sikreto na matagal nang nakatago mula sa mga mata ng mga tao. Doon matutuklasan mo ang simula ng lahat. Habang papalapit sila sa gilid ng bundok, nagsimulang bumaba ang gabi, at ang buwan ay nagsimulang magbigay ng malambot na liwanag sa kanilang daraanan. Isang lugar ng kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagtigil nila sa harap ng isang kuweba, naramdaman ni Samuel na may ibang klase ng lakas ang nagmumula sa loob ng lugar na iyon. "Dito na tayo," sabi ni Malik sabay turo sa kuweba. Bago pa man makapasok si Samuel, pinigilan siya ni Malik. "Tandaan mo, Batang Samuel, walang kasagutan ang darating sa iyo ng walang presyo. Ang iyong buhay ay magbabago pagkatapos mong pumasok dito. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang iyong matutuklasan." Dahil sa mga salitang iyon, nagsimulang magduda si Samuel, ngunit hindi siya nakapagpigil. Alam niyang hindi siya makakapagpatuloy kung hindi niya itutuloy ang kanyang misyon. Hinalakhak niya ang sarili at nagsimula siyang pumasok sa madilim na kuweba. Nang pumasok siya, nakaramdam siya ng malamig na hangin, ngunit ang nararamdaman niyang takot ay higit pa sa lamig. Habang naglalakad siya, ang mga mata ni Samuel ay dahan-dahang nag-adjust sa dilim. Nang mga sandaling iyon, naramdaman niyang parang may humahaplos sa kanyang balat,
at ang bawat hakbang ay tila umaabot sa mas malalim na kahulugan. Sa kabila ng dilim, nakita niyang may mga lumang ukit sa mga pader, mga simbolo na hindi pa niya nakita. Ang mga simbolong ito ay nagbigay ng ibang pakiramdam sa kanya, isang pakiramdam ng pagkabighani at takot. At sa loob ng kuweba, natagpuan niya ang isang misteryosong aklat na nakalagay sa isang altar. Ang mga pahina nito ay tila yari sa balat ng hayop, at ang mga sulat ay tila nagsisilibing mga gabay na magdadala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng immortalidad. Bago pa man makapagbasa si Samuel, narinig niya ang isang malalim na boses mula sa dilim. Samuel, malapit ka nang matuklasan ang katotohanan. Ngunit alamin mong mabuti, hindi lahat ng katotohanan ay makikinabang sa iyo. Ang boses na yon ay tila nagmumula sa isang nilalang na matagal nang naroroon, naghihintay ng mga dumating upang malaman ang lihim ng lugar na yon. Nagpatuloy si Samuel, at sa bawat pag-ikot ng mga pahina ng aklat, naramdaman niyang ang kanyang buhay ay papasok sa isang bagong yugto. Isang yugto ng pagtuklas na maglalantad sa mga lihim ng immortalidad at maghahatid sa kanya sa mga desisyon na hindi niya kayang isantabi. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang aklat na nasa harap ni Samuel ay tila may sariling buhay. Habang binabaybay niya ang mga pahina nito, ang mga sulat na may lihim na mga simbolo ay nagsimulang magliwanag ng banayad, parang may hindi nakikitang lakas na umaabot mula sa mga ito. Ang malamig na hangin sa loob ng kuweba ay tila yumakap sa kanya, at naramdaman niyang ang bawat salitang binabasa niya ay tumutok sa kanyang kaluluwa. Isang matalim na boses mula sa dilim ang muling umabot sa kanyang pandinig. Samuel, hindi lahat ng kasagutan na iyong hinahanap ay makikinabang sa iyo. Maghanda ka para sa lahat ng sakripisyong kailangan mong gawin. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Samuel, isang halo ng takot at sabik na hindi niya matukoy. Ngunit hindi siya tumigil. Ang aklat na iyon ay tila nagsasabi ng mga lihim na wala pa sa kasaysayan ng kanyang mundo. Handa siyang matutunan ang mga ito, kahit pa may mga babala na nagmumula sa dilim. Pagpatuloy niya sa pagbabasa, napansin niya ang isang pahina na may imahe ng isang tao na nakatayo sa isang bundok, ang kamay ay nakataas at tila humihiling ng tulong mula sa mga bituin. Sa ilalim ng larawan, nakasulat sa isang kakaibang wika ang mga salitang, immortalidad ay isang paglalakbay. Ang huling hakbang ay naglalaman ng lahat ng sagot, ngunit ito ay nagmumula sa isang sakripisyo. Habang binabaybay niya ang kahulugan ng mga salitang iyon, nag-umpisang magliwanag ang mga simbolo sa aklat. Bawat salita ay nagsimula ng isang uri ng proseso sa kanyang isipan. Ang mga simbolo ay nagsimulang kumatawan sa mga piraso ng kanyang nakaraan, mga alaala na hindi niya matandaan ngunit nararamdaman niyang naroroon. Malapit nang mawalan ng lakas si Samuel sa pagbabasa, ngunit bago pa siya ganap na mawalan ng pag-asa, isang lihim na pinto ang lumitaw sa gilid ng kuweba. Isang liwanag ang sumik mula dito, na parang nagsasabing sundan ito. Ang puso ni Samuel ay nagsimulang magmadali. Hindi ba't ito na ang sagot na matagal na niyang hinahanap? Bilang isang hakbang papunta sa pinto, naramdaman ni Samuel ang presensya ng isang hindi maipaliwanag na nilalang, isang enerhiya na tila nanonood sa bawat galaw niya. Naglakad siya ng may pag-aalinlangan, ngunit ang pinto ay nagbukas na may malumanay na tunog, nag-aanyaya sa kanya sa loob. Huwag matakot, Samuel, isang boses ang nagsalita mula sa madilim na lugar sa loob ng pinto. Ito na ang iyong pagkakataon. Pumasok siya at natagpuan ang isang kwarto na puno ng mga sinaunang inskripsyon at mga piraso ng kasaysayan. Sa isang mesa sa gitna ng kwarto, isang maliit na kahon ang nakalagay. Ang kahon ay may selyo ng isang imahe na nakita niya sa aklat, isang simbolo ng kamay na nakataas, hawak ang isang ilaw mula sa langit. Napansin ni Samuel na ang selyo ay ganap na tumutugma sa imahe sa aklat, at sa ilalim ng simbolo ay isang pangalan, Enoch. Ang pangalan ay bumangon mula sa kanyang puso, at sa kanyang isipan, nagsimula ang isang imahe ni Enoch, ang lalaking itinuturing ng ilan na isang tagapagtanggol ng sinaunang mga lihim ng buhay at kamatayan. Nakahanda na ba siyang harapin ang mga lihim na matagal nang itinagong mga misteryo? Tinutok ni Samuel ang kanyang mga mata sa kahon, at sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng malalim na koneksyon sa nakaraan ng aklat. Bago pa siya makapagtanong, muling narinig ang boses mula sa dilim. Ang kahon na iyan ay may kapangyarihan na hindi mo kayang sukatin, Samuel. Ngunit alamin mo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi palaging isang biyaya. Tumigil siya sa paghinga at lumapit sa kahon. Marahil ay hindi pa siya handa, ngunit sa kabila ng lahat,
ang paghahangad na malaman ang mga lihim ay higit pa sa takot na nararamdaman niya. Binuksan niya ang kahon, at isang matalim na liwanag ang sumik mula dito, na tumagos sa buong kwarto. Ang liwanag ay naglalaman ng mga imahe ng mga sinaunang araw, ng mga unang tao, ng mga digmaan at tagumpay, at ng mga desisyon na nagbago ng takbo ng kasaysayan. Sa loob ng liwanag, nagpakita ang isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ni Samuel, isang nilalang na tila bahagi ng parehong ilaw at dilim. Ang nilalang na ito ay nagngangalang Eligos. Samuel, sabi ng nilalang, ikaw ay napili upang maglakbay sa mga landas na hindi kayang tahakin ng iba. Ngunit kailangan mong magpasya ngayon, tanggapin mo ba ang tunay na sakripisyo upang matuklasan ang mga lihim ng immortalidad? Si Samuel, bagamat puno ng pag-aalinlangan, ay nakatagpo ng lakas upang sagutin ang tanong. Handa na akong malaman ang lahat. Ang nilalang ay ngumiti, at sa mga sandaling iyon, ang buong kuweba ay nagbago. Ang mga pader ay nagsimulang magliwanag, at ang kasaysayan ni Enoch ay nagsimulang magbukas sa harap niya, isang landas na puno ng misteryo at pagsubok. Ang liwanag mula sa kahon ay sumik ng malakas, tila sinasagip si Samuel mula sa isang madilim na bangungot. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa pagkabigla, ngunit sa kabila ng kalituhan, isang kakaibang lakas ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Para bang lahat ng kanyang pandama ay nagising mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Ang mundo sa paligid niya ay nagbago, at sa bawat hakbang na tinahak niya, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang sumasaklaw sa kanya. Isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa, isang pagnanais na matutunan ang mga lihim ng mundong ito. Nasa harap niya si Eligos, ang nilalang na nagbigay daan sa kanyang paglalakbay. Hindi ito katulad ng mga nilalang na kanyang nakikita sa mga libro o mga kwento ng kanyang mga lolo't lola. Ang presensya ni Eligos ay hindi lang parang isang tao, kundi isang uri ng kalikasan na matagal nang nawala sa mundong ibabaw. Ang mata nito, maliwanag at kumikislap, ay tila may mga lihim na nais iparating. Ang bawat galaw ng nilalang ay tila sinusundan ng isang misteryo na hindi kayang sagutin ni Samuel sa ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, Eligos? Tanong ni Samuel, ang boses ay naglalaman ng parehong takot at pagnanasa. Bakit ako naririto? Ano ang nais mong iparating sa akin? Ang nilalang ay hindi sumagot agad. Sa halip, inilabas nito ang isang sinaunang espada mula sa kanyang tagiliran. Ang metal nito ay kumikislap, parang bituin na sumabog sa langit. Ang dulo ng espada ay umaabot sa liwanag at sa bawat galaw nito, ang paligid ni Samuel ay tila nagiging mas maliwanag. Ang mga anino na matagal nang nakapagitna sa kanya ay nagsimulang maglaho, ngunit sa kabila nito, ang isang malalim na dilim ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan. Ang paglalakbay mo ay nagsisimula dito, Samuel, sabi ni Eligos, ang tinig ay puno ng misteryo, ngunit may kalakip na mga paghamon. Dito ay hindi lang tungkol sa mga sagot. Kung nais mong matutunan ang lihim ng immortalidad, kailangan mong pagdaanan ang mga pagsubok ng ilaw at dilim. Si Samuel ay nakatayo, naguguluhan ngunit hindi natatakot. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng isang puzzle na hindi pa buo. Hindi niya maintindihan, ngunit mayroong isang lihim na naghihintay sa kanya, isang piraso ng kaalaman na matagal nang nawala sa kanya. Kaya naman, patuloy niyang tinanong ang nilalang. Ano ang ibig mong sabihin sa mga pagsubok ng ilaw at dilim? Tanong ni Samuel, ang boses ay puno ng kalituhan at paghanga. Paano ko malalaman kung handa na akong tanggapin ang mga pagsubok na yon? Si Eligos ay tumahimik sandali, tinitigan si Samuel ng mahaba. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, at ang aura ng espada ay nagbigay ng isang malakas na enerhiya na tumagos sa katawan ni Samuel. Tinutok ni Eligos ang espada kay Samuel, at sa isang iglap, ang paligid nila ay nagbago. Ang lahat ng liwanag at dilim sa paligid ay nagsimulang magsanib, at ang lahat ng naroroon ay tila lumubog sa isang malalim na impyerno ng tanong at sagot. Ang liwanag na iyong hinahanap ay hindi laging makikita sa lugar ng mga makikinang na bagay, sabi ni Eligos habang hawak ang espada. Tulad ng iyong kaluluwa, ang liwanag ay maaaring matagpuan sa pinakadulong bahagi ng dilim. Kaya't maghanda ka, Samuel. Maghanda ka para sa iyong unang pagsubok. Ang bawat salitang binitiwan ni Eligos ay nagsimula ng mag-echo sa isipan ni Samuel. Hindi siya sigurado kung anong uri ng pagsubok ang tinutukoy ng nilalang. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at kaba, ang kanyang katawan ay naglalakbay sa isang bagong daan na hindi niya kayang tignan ng buo. May mga hindi pa nasusubok na kalaliman ng kanyang sarili na kailangang matuklasan.
Ang bawat hakbang ay patuloy na nagdadala sa kanya sa mas malalim na aspeto ng kanyang kaluluwa na hindi pa natutuklasan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Samuel, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot, ngunit mayroong isang hindi maipaliwanag na lakas na nagsisilbing gabay. Ihanda ang iyong sarili, sagot ni Eligos. At tandaan, Samuel, ang unang hakbang ay hindi palaging ang pinakamadali. Subalit ito ay magdadala sa iyo sa mga susunod na hakbang na magpapaalam sa iyo ng iyong tunay na halaga. Habang ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy, naramdaman ni Samuel ang isang hindi matitinag na puwersa na nagmumula sa dilim. Ang kaharian ng liwanag at dilim ay nagsimulang magbago. Ang mga pader na kumikislap ng liwanag ay nagsimulang maglaho, at ang mga anino ay nagsimulang magpumiglas, nagbabalik sa kanyang isipan. Ang paligid ay tila naging isang labirinto ng mga hindi natutuklasang misteryo. Sa bawat hakbang ni Samuel, ang mundo ay patuloy na nagpapakita ng mga bagong pagsubok. Habang naglalakad siya sa dilim, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay nagsisimulang tumanggi. Ang bawat hakbang na tinatahak niya ay nagiging mas mabigat. Ngunit may isang puwersa na humihikayat sa kanya na magpatuloy. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari, ngunit nararamdaman niyang patuloy siyang tinutulungan ng isang hindi nakikita o naririnig na lakas. Sa isang sandali, narinig ni Samuel ang isang malakas na tunog, parang isang pangyayaring nagbabalik sa kanyang nakaraan. Ang tunog ay parang isang sigaw ng isang nilalang na matagal nang nawala. Isang puwersa na mas malakas pa sa kanyang takot ang humihikayat sa kanya na magpatuloy. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit isa lang ang tiyak, hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang laban. Habang binabaybay ang madilim na daan, nagsimulang magpakita ang mga simbolo ng liwanag at dilim. Ang mga ito ay kumikislap at nagsimulang magbukas ng isang pinto sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa bawat simbolo, isang piraso ng kanyang nakaraan ang nagsimulang magbago. Ang kanyang mga alaala ay nagsimula ng maghiwalay at muling magtagpo, isang daan na puno ng hindi malirip na koneksyon. Ang unang pagsubok ay nagsimula. Hindi pa alam ni Samuel kung ano ang haharapin niya, ngunit ang kanyang lakas at ang kaharian ng liwanag at dilim ay magbubukas ng mga pintuan ng pag-unawa. Handa na siyang harapin ang hinaharap, anuman ang mangyari. Ang paligid ay nagsimulang magbago ng hindi inaasahan. Noong una, ang liwanag mula sa haligi ay tila nagbigay ng pag-asa kay Samuel, ngunit habang siya ay patuloy na naglalakad patungo rito, nagsimulang magdilim ang lahat. Ang bawat hakbang na tinahak niya ay parang pinalalaki ng mga anino na nagsimulang sumik mula sa mga pader. Ang mga anino ay tila may buhay, at sa bawat hakbang na ginawa niya, nararamdaman niyang tila may mga kamay na umaabot mula sa dilim upang pigilan siya. Naramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya, at ang pakiramdam na iyon ay nagbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Ano ito? Tanong ni Samuel sa sarili, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ano ang nangyayari? Ang mga pader sa paligid ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga ito ay nagiging mas makapal at mas madilim. Ang mga anino ay nagiging mas matindi, at ang liwanag mula sa haligi ay nagsimulang maglaho. Hindi siya sigurado kung paano magpatuloy. Ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas mabigat, at sa bawat sandali ay nararamdaman niyang tila nagiging mahirap huminga. Ang mga anino ay nagsimulang magsama-sama, at sa bawat paglipat ni Samuel ay nagsimulang magbago ang porma ng mga nilalang na nabubuo mula dito. Samuel, isang tinig na malalim at may kaunting takot ang umabot mula sa dilim. Huwag mong kalimutan, hindi ito isang simpleng paglalakbay. Ang unang pagsubok ay hindi para sa mahihinang kaluluwa. Nagulat si Samuel nang marinig ang tinig. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ang tinig ay parang isang anino na nagmumula sa lahat ng dako, at ang mga pader ay tila bumulong ng isang hindi maipaliwanag na tunog. Sino ka? Tanong ni Samuel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Anong ibig mong sabihin? Ang dilim ay tila naging mas mabigat. Ang mga anino ay nagsimulang magbago ng porma at magsanib upang bumuo ng isang malahalimaw na nilalang. Sa bawat hakbang ni Samuel, ang nilalang ay sumunod sa kanya, malalaking mata na kumikislap mula sa dilim, ang bawat hakbang nito ay gumugol sa mga pader. Ang nilalang ay hindi nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat upang magdulot ng matinding takot kay Samuel. Ang unang pagsubok ay hindi tungkol sa lakas, Samuel, muling bumulong ang tinig. Ito ay tungkol sa iyong tapang at pananampalataya sa iyong sarili. Naramdaman ni Samuel na ang mga anino ay nagiging mas matindi sa bawat hakbang na tinahak niya.
Ang mga nilalang na binubuo ng mga anino ay patuloy na naglalakad sa kanyang likuran at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may nararamdaman siyang kakaibang puwersa na nagsimulang gumising sa kanyang puso. Sa kabila ng takot, may isang malalim na pakiramdam ng lakas na nagsimulang mag-udyok sa kanya upang magpatuloy. Hindi ko na kayang lumingon, bulong ni Samuel. Kailangan kong magpatuloy. Ang haligi na matagal niyang tinutok ay nagsimulang magbago. Ang kanyang gintong kulay ay kumikislap at nagliliwanag, ngunit ang liwanag nito ay naging mahina, parang isang sinag na halos maglaho. Sa kabila ng dilim, si Samuel ay patuloy na lumalapit. Ngunit sa bawat hakbang na tinahak niya, ang nilalang mula sa anino ay tila mas lumalapit din, ang mga mata nito ay nagiging mas matalim, at ang bawat galaw nito ay may nakakaabala na epekto sa kanyang mga hakbang. Sa isang sandali, natagpuan ni Samuel ang kanyang sarili sa harap ng haligi. Ang gintong liwanag ay nagiging malabong simbolo ng pangako. Tumigil siya sandali at naramdaman ang malamig na hangin na nagmumula sa mga pader. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa haligi at naramdaman ang isang puwersa na tila humihigop sa lahat ng kanyang lakas. Ngunit bago siya makapag-isip ng anuman, narinig niya ang isang tinig na kumikilos mula sa mga pader. Huwag kang magdalawang isip, Samuel, ang tinig na iyon ay nagbigay ng lakas at tapang. Ang unang pagsubok ay hindi upang ipakita ang iyong lakas. Ang pagsubok na ito ay para makita mo ang iyong sarili. Kung matutunan mong tanggapin ang iyong takot, makakamtan mo ang iyong layunin. Si Samuel ay huminga ng malalim. Iniisip niya ang mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman, nagpatuloy siya at tinahak ang landas patungo sa haligi. Habang siya ay naglalakad, ang mga anino ay nagsimulang lumipat sa paligid niya. Ang mga nilalang nagawa sa kadiliman ay nagiging mas matindi, ngunit ang mga mata ni Samuel ay hindi na nangingilabot sa takot. Ang mga hakbang niya ay patuloy na tumitibay, at ang liwanag mula sa haligi ay nagsimulang magbigay gabay sa kanya. Pagdating ni Samuel sa haligi, naramdaman niyang ang lahat ng mga anino ay nagsimulang maglaho. Ang nilalang na kanina ay naglalakbay sa kanyang likuran ay naglaho rin, at ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang dilim ay unti-unting umalis, at ang mga pader ay nagsimulang magliwanag muli. Ang mga puwersa mula sa anino ay tila nawala ng bisa, at ang haligi, na kanina ay puno ng lihim, ay nagsimulang magbigay ng bagong enerhiya. Nagawa mo ito, ang tinig na iyon ay nagbigay ng papuri kay Samuel. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Habang tinitingnan ni Samuel ang haligi, isang pintuan sa likod ng ginto ang nagsimulang magbukas. Sa kabila nito, naramdaman niya ang isang kakaibang alingaungaw, parang isang bagong landas na nagsisimula. Hindi na siya nagdalawang isip. Ang unang pagsubok ay tapos na, ngunit alam niyang ang mas matinding pagsubok ay naghihintay. Habang tinatahak ni Samuel ang bagong landas na nabuksan mula sa haligi, nararamdaman niya ang kakaibang pag-aalangan sa kanyang puso. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay may dala ring kabuntot na tensyon, na parang ang bawat hakbang na ginagawa niya ay may mas malalim na kahulugan. Ang mga pader na anggulo ng kaharian ng dilim ay tila may buhay, sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan, at parang may mga mata na nakatingin sa kanya sa bawat sulok. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ni Samuel sa sarili, habang tinatanaw ang madilim na landas na humahantong sa walang hangganan. May higit pang naghihintay. Matapos ang isang mahabang paglalakad, natagpuan ni Samuel ang isang pintuan sa dulo ng landas. Ito ay ibang-iba sa mga pintuang nakatagpo niya sa nakaraan. Walang ginto o liwanag na nagmumula rito, bagkus isang madilim na pintuan na may mga nakasulat na simbolo ng ancient na wika na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga simbolo ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kanyang amulets, ngunit ang pagtingin sa mga ito ay nagdudulot ng malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Ano kaya ang nasa loob nito? Tanong ni Samuel sa sarili, ngunit naramdaman niyang hindi siya makagalaw. Ang pinto ay may isang uri ng presensya na nag-uudyok ng takot. Para bang hindi siya karapat-dapat na pumasok, ngunit alam niyang walang ibang paraan kundi ituloy ang landas. Sa wakas, pagkatapos ng ilang saglit ng pagpapalakas ng loob, tinulungan niya ang sarili na magtulak ng pinto. Ito ay bumukas ng mahinahon, at sa kabila ng dilim, isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanyang mata. Ang liwanag na iyon ay tila nagsasabi sa kanya na siya ay papasok sa isang bagong yugto ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi rin niya alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, naramdaman niyang may kakaibang lakas na pumapalibot sa kanya.
Ang silid ay tila walang dulo, parang nagtataglay ng ilang uri ng ilusyon na walang hanggan. Habang siya ay naglalakad, ang mga pader ay patuloy na binabago ang anyo, at bawat hakbang na tinahak niya ay nagpapakita ng mga bagong nilalang at sitwasyon. Bigla, isang malalim na boses ang narinig mula sa itaas. Samuel, ang tinig na iyon ay malupit at puno ng kapangyarihan. Huwag mong akalain na magiging madali ang lahat. Ang paghahanap ng iyong tunay na layunin ay hindi makakamtan ng walang pagsubok. Ang pader sa harap niya ay nagsimulang magbukas, at mula dito ay lumabas ang isang nilalang na ang hitsura ay parang isang dambuhalang hayop na may katawan ng tao. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Ang nilalang ay tumingin kay Samuel, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang aura ng kalakasan at kabangisan. Ano ito? Tanong ni Samuel, ang kanyang tinig ay parang nawawala sa takot. Ang nilalang sa harap niya ay hindi gumagalaw, ngunit nararamdaman niyang tinitingnan siya ng may kaunting panghuhusga. Ang iyong unang hakbang na tagumpay ay hindi nangangahulugang tapos ka na, sagot ng nilalang sa isang mabagsik na tinig. Bawat hakbang ay may kapalit na sakripisyo. Ang mga lihim na naghihintay sa iyo ay mga testamento ng iyong sariling takot at kahinaan. Kung nais mong magpatuloy, kailangan mong malampasan ang mga ito. Samuel ay napatigil at tinitigan ang nilalang. Hindi niya alam kung paano haharapin ito, ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niyang may nakatagong lakas na magsisilbing gabay. Ang pagkatalo o tagumpay ay tila nakatali sa kanyang kakayahan na makita ang sarili mula sa loob. Paano ko malalampasan ang takot ko? Tanong ni Samuel na may kahinaan, ngunit may desisyon sa mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang takot ay parte ng iyong kalikasan, sagot ng nilalang. Ngunit ang tapang ay hindi nawawala kahit sa gitna ng takot. Matutunan mong gamitin ang takot upang magtulungan kayong magtagumpay. Ang mga salita ng nilalang ay tumagos sa puso ni Samuel. Sa isang iglap, napagtanto niya na ang takot ay hindi isang kalaban na kailangan niyang talunin, kundi isang guro na magtuturo sa kanya kung paano magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang hindi niya alam ay kung paano haharapin ang susunod na bahagi ng paglalakbay. Habang ang nilalang ay patuloy na nakatingin sa kanya, bigla itong naglaho sa harap ng mga mata ni Samuel, na iniwan siyang nag-isa sa dilim. Ang tinig ng nilalang ay muling sumambulat sa kanyang tainga, at nagsimulang magbukas ang isang pinto mula sa isang dulo ng kwarto. Isang bagong daan ang nagbukas, ngunit bago siya magpatuloy, naramdaman niyang isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang balat, isang senyales na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa tapos, Samuel, bumulong ang tinig sa paligid. Nandyan pa ang pinakamalupit na pagsubok. Kaya mong malampasan ito. Kung tatanggapin mo ang iyong mga kahinaan. Lumakad si Samuel patungo sa pintuan na nagbukas sa kanyang harapan. Ang dilim at ang mga anino ay nagiging bahagi ng kanyang landas, at sa bawat hakbang na tinahak niya, nararamdaman niyang mas lumalapit siya sa layunin na matagal nang iniiwasan. Ang lakas mula sa mga nakaraang pagsubok ay nagbigay sa kanya ng determinasyon, ngunit hindi niya alam kung anong pagsubok ang naghihintay sa likod ng pintuang iyon. Tuloy tayo, wika ni Samuel sa kanyang sarili. Hindi ko na kayang huminto. Habang ang pintuan ay dahan-dahang nagsara sa likuran ni Samuel, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa kanya. Ang paligid ay tila nagbago sa isang iglap, ang malamlam na liwanag na nagmumula sa mga ilaw na nakapintang mga hieroglyphs, ay nagbigay ng isang nakakatakot na aura sa silid. Ang mga pader ay tila buhay, nagbabago at umiikot sa bawat sandali. Nasa harap niya, isang mahabang kalsada na tila walang katapusan ang humarap. Sa dulo ng landas, may isang pailaw na nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy. Sa bawat hakbang na tinahak niya, tila may malalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa, at nararamdaman niyang ang kanyang bawat paghinga ay nagiging mas mabigat. Sa di kalayuan, isang malaking anino ang nagsimulang mag-umusbong mula sa dilim. Hindi matukoy ni Samuel kung ano ito, ngunit ang presensya nito ay hindi maipaliwanag. Parang mayroong misteryo sa likod ng pagkakabuo ng nilalang na iyon. Sino ka? Tanong ni Samuel, ang boses ay may kabang nagmumula sa kanyang dibdib. Ano ang gusto mong iparating? Ngunit ang anino ay hindi sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanya. Nang siya ay makalapit, napansin ni Samuel na ang nilalang ay may mga mata na kumikislap na parang mga bituin, at ang katawan nito ay mistulang isang nilalang na gawa sa mga kaliskis na kumikislap sa dilim. Sa isang iglap, ang anino ay biglang nagsalita, at ang kanyang tinig ay parang isang mabigat na hangin.
Ang iyong unang hamon, Samuel, ay hindi magiging madali. Tanggapin mo ang iyong kahinaan at gamitin ito upang magtagumpay. Naguluhan si Samuel. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang nararamdaman, isang halo ng takot, pero may mga maliit na piraso ng pag-asa. Ang nilalang sa harap niya ay nagsimulang magbago ng itsura, at isang malakas na tunog ang sumabog mula sa katawan nito. Ang mga kaliskis ng nilalang ay nagsimulang gumalaw, at isang matinding liwanag ang sumabog mula dito. Huwag mong gawing katanungan ang lahat ng bagay, Samuel, wika ng anino. Ang iyong paglalakbay ay puno ng lihim. At ang mga lihim na ito ay malulutas lamang kung makakayanin mong harapin ang iyong mga takot. Habang ang mga salitang iyon ay sumisingaw sa hangin, biglang sumik ang isang matinding apoy sa harapan niya. Ang apoy ay lumalagablab at kumikilos ng parang buhay. Hindi lang ito isang ordinaryong apoy, ito ay may buhay na may intensyon, na parang nagsusubok na takutin siya. Ano ito? Bulong ni Samuel sa takot. Ano ang ginagawa nito? Sa kabila ng kanyang takot, nagpasya si Samuel na sumulong. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang apoy ay patuloy na sumabog, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ni Samuel, ito ay tila lumiliit at nawawala. Habang tumatalon siya sa bawat alon ng apoy, natutunan niyang huwag matakot, na bagamat naglalaban siya sa mga nilalang na tila hindi kayang labanan, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na paglaban. Huwag mong tingnan ang apoy. Huwag mong intindihin ang init, sabi ng anino na naging mas malapit sa kanya. Tingnan mo lang ang mga hakbang na iyong tatahakin. Ang mga hakbang ay magdadala sa iyo sa huli mong tagumpay. Si Samuel ay patuloy na naglakad, at habang ginagawa niya yon, napansin niyang hindi na ganoon kalakas ang mga alon ng apoy. Unti-unting humina ang mga ito, at nang dumating siya sa dulo ng landas, ang apoy ay nawala na rin. Ang paghinga ni Samuel ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bagong lakas at determinasyon. Ngunit ang pinakamalupit na pagsubok ay hindi pa tapos. Habang ang huling alon ng apoy ay nawala, isang matinding tunog ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ang buong lugar ay tila yumayanig, at ang mga pader ay nagsimulang magbago ng kanilang anyo. Isang mabagsik na nilalang na may katawan ng isang halimaw ang nagsimulang magpakita sa kanyang harapan. Ang nilalang na ito ay may mahahabang pangil at mabagsik na mga mata, at ang bawat paggalaw nito ay nagpapakaba kay Samuel. Ano ka? Tanong ni Samuel, ang kanyang katawan ay nag-umpisa ng manginig sa takot. Bakit ka nandyan? Ngunit hindi ito sumagot. Ang nilalang ay patuloy na lumapit sa kanya, at habang papalapit ito, nararamdaman ni Samuel ang presensya ng matinding panganib. Ang nilalang na ito ay parang may hawak na kapangyarihan na hindi kayang kontrolin ni Samuel. Sa isang iglap, ang nilalang ay sumugod patungo kay Samuel, at ang buong lugar ay napuno ng isang matinding tunog ng salpukan. Ngunit sa kabila ng takot at paghati, nagawa ni Samuel na dumodge at gumalaw patagilid. Sa isang hindi inaasahang galaw, isang pamatay na strike mula kay Samuel ang nagpatumba sa halimaw. Hindi ako matatalo, bulong ni Samuel. Hindi ko hahayaan na mawalan ako ng pag-asa. Ngunit bago siya makapagpuri, isang mas malakas na tunog ang sumabog mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lugar ay nagsimulang mag-shake ng mas matindi, at ang mga pader ay nagkabasag. Naisip ni Samuel na ito na siguro ang katapusan. Ngunit nagkaroon siya ng bagong lakas, isang lakas na hindi matitinag, at hindi siya magpapatalo. Hindi ko hahayaan na ito ang katapusan, bulong ni Samuel, ang kanyang mata ay kumikislap na puno ng tapang. Habang tumataas ang pader na nagsimula ng magbasag, nagsimula siyang maglakad ulit. Ang bawat hakbang ay mas malakas, at ang bawat tanong na sumasagi sa kanyang isipan ay unti-unting nawawala. Habang ang bawat hakbang ni Samuel ay umaabot sa pinagmumulan ng kaguluhan, ang lugar na ito, na tila hindi natitinag, ay nagsimulang magbago. Ang silid na kanina ay puno ng dilim at misteryo, ngayon ay magsimulang magdulot ng pag-aalala sa kanyang isipan. Ang mga pader na naglalaman ng mga simbolo ay kumikislap, at ang hangin ay tila humihigop sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Isang hindi malirip na presensya ang bumalot sa kanya. Samuel, na nooy nagtatangka ng maglakbay patungo sa matinding dilim na tinatawag na kagubatan ng mga lihim, ay nararamdaman ang bigat ng kanyang paghinga. Ang mga tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan ay naging mas mabigat, at ang bawat hakbang ay tila nagiging mas mabagal. Bago siya makarating sa dulo ng daan, narinig niyang muling nagsalita ang anino na nagbigay sa kanya ng gabay.
Ang boses nito ay sumalungso sa kanyang mga pandinig at tila nagdadala ng isang bagay na hindi pa niya naririnig. Ang boses ng anino ay may kabuntot na pagbabago, isang kilig na dulot ng lakas. Huwag mong gawing madali ang iyong pakiramdam, Samuel, bumulong ito. Ang kagubatan ng mga lihim ay isang lugar na maghuhubog sa iyong tapang. Hindi mo ba alam? Dito ka matututo ng mas matinding mga pagsubok. Muling bumangon ang hindi maipaliwanag na lakas na nagmumula sa anino. Dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad sa gilid ng kagubatan ng mga lihim. Sa bawat paglingon niya sa paligid, nakikita niyang ang mga puno ay parang nakatingin sa kanya, malalaki at makakapal, tila may mga mata na hindi kayang unawain. Ang hangin na dumarampi sa kanyang balat ay may kakaibang amoy, isang matamis na amoy na may halo ng kabiguan. Ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng mga dahon ay may kasamang tunog na tila may mga nilalang na sumusubok sumunod sa kanya. Habang patuloy siyang naglalakad, ang kanyang mga hakbang ay nagsimula ng maglaho sa kabila ng mga kaluskos na dulot ng mga nilalang sa dilim. Dahil sa tila walang katapusang dilim, nagpa siya si Samuel na huminto sandali upang magpahinga. Ngunit sa mismong oras na siya ay tumigil, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi niya ito nakikita, ngunit ang hangin sa paligid ay nagsimulang magbago. Biglang may sumik na liwanag sa kanyang harapan, at sa harap niya ay tumambad ang isang nilalang na may matinding pagkakabuo. Sino ka? Tanong ni Samuel, ang boses ay nagsimulang magtangkang magtago ng takot. Bakit ka nandyan? Ang nilalang na ito ay isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga mata ng isang mortal. Ang katawan nito ay binubuo ng makukulay na mga hayop at mga nilalang na nagpapakita ng isang malakababalaghan na anyo. Huwag kang matakot, Samuel, tugon ng nilalang. Hindi ko ikaw sasaktan. Ngunit, bilang bahagi ng iyong pagsubok, ako'y narito upang magtanong sa iyo, anong klaseng nilalang ka? Si Samuel ay hindi nakasagot agad. Ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan ay may malalaking mata na kumikislap ng mga kulay na nagbabalik ng alingawngaw ng mga kababalaghan sa kanyang isipan. Hindi niya matukoy kung ito ba ay isang pagsubok o isang bagay na may mas malalim na layunin. Kaya't nanatili siyang tahimik. Ang tanong ko ay tila simpleng tanong, ngunit isang tanong na nagsisilbing susi sa iyong tagumpay, patuloy ng nilalang. Huwag mong gawing mahirap ang lahat, Samuel. Tanggapin mo ang iyong sarili. Hindi ka makararating sa dulo ng iyong landas kung hindi mo unang makikilala ang iyong mga kahinaan. Nag-isip si Samuel. Paano niya ba matatanggap ang kanyang sarili? Ano ba ang mga kahinaan na patuloy niyang pinapalampas at tinatago? Habang siya'y nag-iisip, biglang sumabog ang mga anino sa paligid niya. Ang dilim ay nagsimulang maglaho, at sa kanyang harapan ay isang makulay na pader na humarang sa kanyang daraanan. Ang pader ay naglalaman ng mga lihim na walang sagot, mga pahiwatig na magbibigay daan sa kanyang susunod na hakbang. Paano ko malalaman ang susunod na hakbang? Tanong ni Samuel. Paano ko malalaman kung tama ang aking tinatahak? Ang bawat hakbang, bawat galaw, ay magdadala sa iyo sa mas malalim na kaalaman. Ang iyong tunay na kalaban ay hindi ang mga nilalang sa iyong paligid, kundi ang iyong sarili, sagot ng nilalang. Habang ang mga pader ay nagbago at ang dilim ay lumisan, muling naramdaman ni Samuel ang lakas ng hangin at ang mga tunog mula sa kabubatan ng mga lihim. Ang mga mata ng nilalang sa kanyang harapan ay nagbigay ng liwanag na tila nagbigay liwanag sa kanyang landas. Hindi ko titigil. Wala na akong takot, sabi ni Samuel sa sarili. Dahil sa mga pagsubok na dumaan, natutunan ko na hindi ako nag-isa. Ang nilalang na nakaharap sa kanya ay dahan-dahang naglaho sa dilim at ang pader ay nagsimulang magbukas. Habang siya'y lumalakad patungo sa kabila, ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging isang malalim na alingawngaw, isang awit ng tagumpay na nagsisimula na. Habang ang daan ay patuloy na nagiging mas madilim, ang mga mata ni Samuel ay nag-aalab ng bagong lakas. Naramdaman niyang may isang puwersa na pumipigil sa kanyang paggalaw, ngunit sa kabila nito, isang mahirap na tapang ang sumik mula sa kanyang kalooban. Ang mga pagsubok ay tila isang walang katapusang serye ng mga hadlang, ngunit ngayon, natutunan na niyang tanggapin ang bawat hamon na nagmumula sa dilim. Ang kagubatan ng mga lihim ay hindi na isang lugar ng takot para kay Samuel. Bagkus, ito'y naging isang lugar ng pagninilay, kung saan ang bawat hakbang ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas mataas na kaalaman. Hindi na siya natatakot sa dilim na nakapaligid sa kanya, dahil natutunan na niyang maghanap ng liwanag sa bawat sulok ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang,
hindi siya nakaligtas sa patuloy na pagnanais ng mga tanong na pumapalibot sa kanya. Bago pa siya magpatuloy, bigla niyang narinig ang isang malakas na tunog mula sa likuran. Isang bagay ang gumagalaw sa dilim, ngunit hindi niya ito makita. Ang mga tunog ay tila nagmumula sa isang bagay na hindi kayang mailarawan ng kanyang mga mata. Lumingon siya at sa kabila ng madilim na kagubatan, nakatagpo siya ng isang uri ng nilalang na parang pabalik-balik sa kanyang daan. "Anong klaseng nilalang ka?" tanong ni Samuel. Ang boses ay nagtatangkang magpaliwanag sa kabang dulot ng nilalang na nagsimula ng maglakbay sa kanyang paligid. Ang nilalang ay tila may kabuntot na kakaibang enerhiya. Ang mga mata nito ay kumikislap ng dilim at liwanag, nag-iba-iba ang kulay sa bawat galaw. Ang katawan nito ay hindi maipaliwanag, isang halo ng mga anino at mga nilalang ng gabi, isang kababalaghan na hindi kayang tanggapin ng isang ordinaryong tao. "Ako ay isa lamang na guro," sagot ng nilalang na tila may boses ng mga matandang tao, puno ng kabatiran. "Nandito ako upang magturo sa iyo ng isang mahalagang aral, Samuel." Samuel ay nag-aalinlangan. Tila may isang malalim na mensahe ang nilalang, ngunit ang hindi pagkakaroon ng ganap na kaalaman tungkol dito ay nagiging sanhi ng kanyang duda. Sa kabila nito, hindi siya huminto sa pagtatanong. "Ano ang nais mong ituro sa akin?" tanong ni Samuel, sabay ng masusing pagtingin sa nilalang. "Ano ang kailangan ko pang matutunan mula sa lahat ng ito?" Ang nilalang ay tinitigan siya ng malalim at pagkatapos ay nagbigay ng isang mahiwagang ngiti. "Minsan, ang sagot ay hindi matatagpuan sa hinaharap, kundi sa nakaraan," sagot ng nilalang. "Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may mga alaala na nagiging bahagi ng iyong landas. Ang tunay na kalaban mo ay hindi ang mga nilalang na humaharap sa iyo, kundi ang mga nakatagong bahagi ng iyong sarili. Ang bawat takot na nararamdaman mo ay isang bahagi ng iyong nakaraan na hindi mo pa naipapahayag." Nasa harap ni Samuel ang isang katanungan na mahirap sagutin, ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagsimulang magbukas. Isang pinto ng mga alaala ang nagsimulang magbukas sa kanyang isipan. Kung ang tunay na kalaban ay nasa loob niya, kung gayon, paano niya magagapi ang sarili niyang takot? Ang mga alaala ng mga pagkatalo at sakit ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang kalooban. "Bakit ako takot?" tanong ni Samuel, ang tinig ay puno ng pagsisiyasat. "Bakit ako natatakot sa aking sariling takot?" Ang nilalang ay nagsimulang maglakbay patungo sa isang lugar sa kabubatan na wala ni isang patlang na nagpapakita ng liwanag. Naglakad sila ng magkasama sa madilim na landas, hanggang sa makarating sila sa isang malalim na hukay. Ang hukay ay puno ng mga anino, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may liwanag na mula sa ilalim ng lupa na nagsimulang magpakita ng mga pahiwatig ng mga kasaysayan ng nakaraan. "Tandaan mo, Samuel," ang nilalang ay nagpatuloy. "Ang iyong takot ay nagsimula sa mga bagay na hindi mo naisip. Sa pamamagitan ng pagtingin sa nakaraan, mas makikita mo ang mga aspeto ng iyong sarili na iyong iniiwasan." Bilang isang guro, ang nilalang ay nagpakita ng mga larawan na nagsimulang maglarawan ng mga sandali mula sa nakaraan ni Samuel. Bawat larawan ay naglalarawan ng mga mahihirap na pagkakataon sa kanyang buhay, mga pagkatalo, mga pagkakamali, at mga sakit na naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat larawan, may isang hindi maipaliwanag na liwanag na nagsimulang magpakita mula sa mga anino. "Ang takot ay hindi kalaban," sabi ng nilalang, ang boses nito ay tila isang tunog na nagbabalik ng kabatiran. "Ito ay isang guro. Ang takot ay nagsisilbing gabay sa iyo. Kung matututo kang yakapin ito, matututo ka ring tanggapin ang iyong mga pagkatalo at pagsubok." Samuel ay nagsimulang mag-isip. Ang mga tanong na matagal na niyang itinago ay nagsimulang magbigay ng mga sagot. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niyang hindi ang mundo ang magtatakda ng kanyang lakas, kundi ang kanyang sariling kalakasan. At sa mga sandaling ito, nakaharap siya sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, ang pagharap sa kanyang mga sarili. Ang hukay na kanilang tinahak ay nagsimulang magbukas ng mga pinto, at mula doon, nagsimula silang maglakbay patungo sa isang bagong landas. Sa kabila ng dilim, nagsimulang magpakita ang mga bituin ng bagong pag-asa. Si Samuel ay patuloy na maglalakbay, bitbit ang mga aral mula sa kanyang nakaraan, at may lakas na handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa langit, si Samuel ay nakatayo sa harap ng isang bagong landas, isang landas na hindi pa niya natutuklasan. Ang guro, ang nilalang na nagbigay sa kanya ng mga aral, ay nawala na sa dilim ng kabubatan. Walang ibang naririnig kundi ang hangin at ang mga kaluskos ng mga dahon sa mga puno.
Ngunit may isang pakiramdam ng kapayapaan na nagmumula sa kanyang kalooban, isang pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hindi na siya tulad ng Samuel na una nang pumasok sa kagubatan ng mga lihim. Marami na siyang natutunan, marami nang natuklasang katotohanan sa kanyang sarili. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nagiging mas maliwanag ang landas na iyon. Ngunit alam niya na may mga pagsubok pa na darating, at hindi niya dapat kalimutan ang mga aral na natutunan mula sa nilalang na naging guro sa kanya. Bumalik siya sa kanyang mga alaala, sa mga oras ng pagdududa, takot, at pagkatalo. Sa bawat alaala, nagsimula siyang makaramdam ng isang uri ng kabiguan, ngunit hindi ito ang kabiguan na magbibigay daan sa kanyang pagkatalo. Sa halip, ang bawat kabiguan ay nagsimulang magbigay sa kanya ng lakas, upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kanyang paglalakbay, naramdaman niyang may nagbago, may isang bagay na tumimo sa kanyang puso. Ang mga tanong na nagmumula sa kanyang isipan ay hindi na tila malabo at mahirap sagutin. Sa halip, ito ay naging mga pahiwatig, mga gabay na nagdadala sa kanya sa tamang direksyon. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng mga alaala ay nagbago, at narinig ni Samuel ang isang malupit na sigaw na tumagos sa hangin. Isang tunog na hindi niya kayang ipaliwanag. Tumalikod siya at nakita ang isang porma ng madilim na anino na nagsimulang maglakbay patungo sa kanyang direksyon. "Sino ka?" tanong ni Samuel, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng alerto. Ang nilalang na lumapit ay may mga mata na kumikislap ng pulang liwanag, at ang katawan nito ay puno ng mga anino. Tila hindi ito tao, kundi isang nilalang na mula sa ibang mundo, na nagtataglay ng kapangyarihan na hindi kayang sukatin ng mga tao. "Ako ang tumatawag," sagot ng nilalang. "Ako ang takot na hindi mo pa nakikita." Ang tinig ng nilalang ay tila sumasalamin sa mga takot ni Samuel. Hindi ito isang ordinaryong nilalang, ito'y isang manifestasyon ng kanyang mga pinakatago-tago at hindi nais na maranasan. Ang nilalang ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya, at sa bawat hakbang nito, ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang mga puno ay nagiging anino, ang mga bituin ay unti-unting nawawala sa langit. Ang dilim ay tila lumalalim, ngunit si Samuel ay hindi humakbang paatras. "Hindi ako matatakot," sagot ni Samuel, ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng tapang. "Dahil alam ko na ang tunay na takot ay hindi sa iyo, kundi sa aking sarili." Ang nilalang ay huminto, at sa kabila ng kalakhan ng madilim na kapaligiran, nagsimulang magpakita ang liwanag mula sa katawan ni Samuel. Hindi ito isang liwanag mula sa labas, ito ay liwanag mula sa kanyang kalooban, mula sa lahat ng mga alaala, mga aral, at mga pagninilay na nakatago sa kanya. Sa bawat hakbang, nagsimulang magningning ang kanyang daan. "Ito ang tunay na lakas," sinabi ng nilalang. "Ang lakas na nagmumula sa loob mo. Ito ang kapangyarihan ng iyong pagbabago." Ang nilalang ay naglaho, na parang hindi ito tunay na nilalang kundi isang pagsubok, isang pagninilay na inilabas upang subukin ang kanyang tapang. Sa bawat hakbang na ginawa ni Samuel, naramdaman niyang ang mundo ay nagiging mas magaan. Ang kagubatan na unang nagbigay sa kanya ng takot ay naging isang lugar ng kapayapaan, at ang mga ulap na sumasaklaw sa kalangitan ay nagsimulang magbukas, nagiging mas maliwanag at puno ng pag-asa. Habang naglalakad siya, napansin niyang ang lahat ng mga puno ay nagiging matataas, ang mga dahon ay nagsimulang magbukas, at ang mga hayop ay tila nagbabalik mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga ilaw mula sa mga bituin ay nagsimulang magbigay ng gabay, at ang hangin na bumabalot sa kanya ay hindi na malamig kundi nagdadala ng mga alaala ng mga nagdaang sandali. Ang lahat ng ito ay may dahilan, bulong ni Samuel sa sarili. Ang lahat ng paghihirap, ang mga pagsubok, ang takot, lahat ng ito ay humuhubog sa akin upang maging mas malakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng liwanag at kapayapaan, isang pahiwatig ng takot ang patuloy na bumangon mula sa kalooban ni Samuel. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May mga bagay na hindi pa niya nakikita, mga kalaban na hindi pa niya nakikilala. Ngunit sa mga sandaling ito, natutunan niyang tanggapin ang lahat, ang kanyang takot, ang kanyang lakas, at ang kanyang landas. Ang daan na tinatahak ni Samuel ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng mga kasaysayan ng nakaraan, kundi isang patuloy na pagtuklas ng kanyang tunay na sarili. Sa bawat hakbang, ang kanyang paglalakbay ay nagiging mas makulay, at siya ay nagiging handa sa mga darating pang pagsubok. Habang si Samuel ay patuloy na naglalakbay sa madilim na kagubatan, ang mga anino ay tila nagsisimulang magtakip ng kanyang landas. Ang mga ilaw mula sa mga bituin ay hindi na kasing liwanag ng dati, at ang hangin ay nagiging malamig.
Para bang ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsimulang magbago at hindi sa paraang inaasahan niya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may isang puwersa na nagtutulak sa kanya pataas, ngunit may isang katanungan na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan: ano ang aking tunay na layunin sa lahat ng ito? Ang mga natutunan niyang aral mula sa guro, ang nilalang na nagbigay sa kanya ng mga pahiwatig at gabay, ay nagsimulang magsanib upang makabuo ng isang bagong kabatiran. Ngunit hindi ito ganap, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa nasusulat, isang bahagi na naglalaman ng mga hindi pa natutuklasang katotohanan. Hindi na siya ang parehong Samuel na unang pumasok sa kabubatan ng mga lihim. Ang mga tanong na patuloy na dumating sa kanyang isipan ay nagiging mas malalim at ang kanyang landas ay nagiging mas makulay. Sa mga sandaling ito, nakarating siya sa isang malaking puno, ang mga ugat nito ay sumasalamin sa mga ilaw ng buwan. Habang nakatayo siya sa harap ng punong ito, naramdaman niyang may isang pagkakakilanlan na naglalakbay patungo sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Isang mabigat na pakiramdam ang dumaloy mula sa kanyang mga paa pataas. Ang lupa ay tila nagsimulang kumilos, at bago pa man siya makagalaw, isang tinig ang sumalungso sa kanyang pandinig. Samuel, hindi mo pa alam ang buong katotohanan, ang tinig na iyon ay malalim at may kapangyarihan. Bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagdadala ng higit pang mga sagot, ngunit ang mga sagot na iyon ay hindi laging madali. Lumuhod si Samuel, ang kanyang mga kamay ay sumayad sa malamig na lupa. Nagulat siya nang maramdaman niyang ang bawat ugat ng puno ay tila may buhay, mayroong isang uri ng enerhiya na dumadaloy mula rito patungo sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Samuel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagnanasa ng kasagutan. Ang mga sagot ay hindi palaging matatagpuan sa mga aklat o sa mga guro, sagot ng tinig. Ang mga sagot ay matatagpuan sa iyong puso, sa iyong mga desisyon at sa iyong mga pagkatalo. Habang ang tinig ay patuloy na sumasalamin sa kanyang isipan, si Samuel ay nakaramdam ng isang malalim na pag-unawa. Ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan, ang mga sakripisyo na isinagawa, ang lahat ng mga ito ay may layunin. Ngunit ang layunin na iyon ay hindi laging makikita mula sa panlabas na pananaw. Ang katotohanan na kanyang hinahanap ay hindi isang bagay na matutuklasan sa mga salamin ng mundong ito, kundi isang bagay na matatagpuan sa mga pinagmumulan ng kanyang pagkatao. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Samuel, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, sagot ng tinig, ngunit tandaan mo, ang mga sagot na iyong hinahanap ay naroroon sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Walang mabilis na pag-alis sa mga pagsubok ng buhay. Ngunit sa bawat pagsubok, natututo kang maging mas malakas. Ang tinig ay nagsimulang maglaho, ngunit bago pa man tuluyang mawala, narinig ni Samuel ang isang huling pahiwatig: huwag kalimutan ang iyong tunay na layunin. Labanan ang iyong takot. Habang ang tinig ay nawala, naramdaman ni Samuel ang mga ugat ng puno na sumuporta sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo. Napansin niyang ang kagubatan ay nagsimulang magbago, at ang mga anino na nagtatago sa mga sulok ay nagsimulang maglaho. Ang liwanag mula sa mga bituin ay muling nagbalik, at ang hangin ay nagsimulang maging magaan. Si Samuel ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa buong kagubatan, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, naramdaman niyang ang kanyang landas ay nagiging mas maliwanag. Ang mga takot na kanyang nadama sa nakaraan ay nagsimulang maglaho, at ang mga pangarap na matagal niyang pinapangarap ay nagsimulang magtulungan upang maging totoo. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil natutunan niyang tanggapin ito. Ang dilim ay bahagi ng kanyang paglalakbay, at ang mga liwanag na nahanap niya ay mga simbolo ng kanyang lakas at katatagan. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Samuel na ang katotohanan ay hindi isang bagay na madali o mabilis na matutuklasan. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, siya ay patuloy na lumalapit sa mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang paglalakbay ay hindi natatapos dito. Ito ay isang patuloy na proseso ng paglago, ng pagtanggap sa sarili, at ng pagpapatawad. At sa bawat hakbang na ginawa ni Samuel, nagsisimula niyang matutunan ang pinakamahalagang aral ng lahat: ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob ng bawat isa, at ang katotohanan ay matatagpuan sa pagtanggap ng ating sariling kahinaan at lakas. Ang araw ay malapit ng lumubog, pinapalitan ang langit ng mga kulay gintong dilaw at pula, habang magkasabay na naglalakad sina Helena at Marcos sa dalampasigan, na ngayoy mas tahimik na matapos ang malupit na bagyo. Ang dating tila walang katapusang paglalakbay ay papalapit na sa dulo, ngunit hindi ito ang dulo na inaasahan nilang mangyayari.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, ngunit ang mga tanong ay patuloy na naglalaro sa hangin, walang kasagutan. Si Helena, na ang mga mata ay nakatuon sa malawak na kalangitan, ay huminga ng malalim, sinisikap na hanapin ang balanse sa pagitan ng rason at ng puso. Alam niyang malapit na siyang magdesisyon ng isang hakbang na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang buhay ng lahat ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang kapalaran ay ngayon nasa kanyang mga kamay. At si Marcos, na palaging naroroon sa tabi niya, ay matiwasay na naghihintay sa kanyang pasya. Ano na, Helena? Tanong ni Marcos na may malambot ngunit matatag na tinig. Ang mga mata niya ay kasing lalim ng dagat na nakatanaw sa harap nila. Tumingin si Helena sa kanya, at nakikita niyang higit pa sa isang kaibigan o kasama sa paglalakbay si Marcos. Nakikita niya ang pagninilay sa lahat ng pinagdaanan nila, pati na rin ang lahat ng kanilang itinayo at nawasak. Nakikita niya ang sakit, ang pagkawala, at marahil isang malayong hinaharap. Ngunit hindi lang iyon. Siya na ang tanging tao na tunay na nakakaunawa sa mga mahihirap na pagpili na kailangan niyang gawin. Hindi ko alam kung handa na ako, Marcos. Tugon niya ng may mahina ngunit mabigat na tono. Ang totoo, kapag ikaw na ang binibigyan ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay na kasing laki nito, tila napakabigat ng responsibilidad. Hindi lang ang ating buhay ang nakataya, kundi ang buhay ng mga mahal natin. Lapit pa ng kaunti si Marcos, at magkalapit na ang kanilang mga kamay. Alam ni Marcos kung paano makahanap ng mga tamang salita, lalo na kapag kinakailangan. Ang kalmadong paglapit niya kay Helena ay isang senyales na ang lahat ng nangyari ay may dahilan, at sa bawat hakbang nila, natutunan nilang magtiwala hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang sarili. Alam ko na mahirap ito, Helena. Sagot ni Marcos na may matinding kababaang loob. Pero hindi mo kailangang mag-isa sa desisyon na ito. Magkasama tayo dito sa lahat ng paraan. Muling napatingin si Helena sa mga mata ni Marcos, at sa mga sandaling iyon, parang may sumanib sa kanya na isang lakas na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga alaala ng kanilang mga paglalakbay, ang mga pagsubok, ang mga tagumpay at pagkatalo, lahat ng iyon ay nagtipon at nagbigay daan sa isang klarong pananaw. Alam niya na ang pinipili nila ngayon ay hindi lamang nakasalalay sa mga tao sa paligid nila, kundi sa buong mundo. Kung pipiliin ko ito, Marcos, hindi ko na ito mababalik. Ang lahat ng ito ay magbabago, hindi lang sa akin, kundi pati na sa lahat ng nakapaligid sa atin. Sabi ni Helena, ang tinig ay puno ng hirap at pasya. Pero ang pagpili mo, Helena, ay hindi lang tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa kung paano mo gustong maging bahagi ng kwento ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka nag-iisa. Laging may ibang daan, at baka ito na ang tamang daan para sa'yo. Sagot ni Marcos, na tila naglalaman ng mga karanasang nagbigay sa kanya ng lakas. Lumapit pa si Helena kay Marcos, at sa kanilang mga mata, hindi lang sila nagkakasundong magkaibigan, kundi pati na rin sa pinakamahalagang desisyon na hinaharap nila. Ibinuka ni Helena ang kanyang mga palad, nagpapakita ng malalim na tiwala kay Marcos. Ano ang magiging epekto nito sa atin, Marcos? Tanong ni Helena habang ang mga alon ng dagat ay tila tumutugon sa kanilang kalagayan. Ang bawat tanong ay may kasamang kabuntot na takot, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may matinding lakas na nagsasabing ito ang tamang hakbang. Ibig kong sabihin, kahit anong mangyari, ang mga hakbang natin ngayon ay may halaga. Hindi na natin kailangang hanapin ang mga sagot sa hinaharap, dahil ang lahat ng mga sagot ay nasa ngayon. Ang pinakamahalaga ay kung anong klase ng buhay ang nais nating ipamana sa mga susunod na henerasyon. Sagot ni Marcos, ang mga mata ay puno ng malalim na pananaw. Ang mga alon ay dumadapo sa dalampasigan, at tila ang buong mundo ay nagsuspense. Sa bawat hakbang nila, mas tumitibay ang kanilang desisyon. Si Helena, na naglalaman ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, ay sumang-ayon. Sa wakas, natagpuan nila ang sagot na kanilang hinahanap. Tama ka. Isang huling paghinga at may halong kaluwagan ang bumulusok mula sa kanyang dibdib. Gagawin ko ito. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng may pag-asa pa. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa kanyang paglalakbay, si Helena at Marcos ay tumingin sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang kanilang desisyon ay nagsilbing liwanag. Alam nilang ang kanilang mga hakbang ay magiging bahagi ng isang mas malawak na paglalakbay, isang kwento na magsisilbing gabay para sa hinaharap.
At sa kanilang mga kamay, hindi lamang nila hawak ang mga sandali ng nakaraan, kundi pati na rin ang mga posibilidad ng hinaharap. Ang kanilang mga desisyon ay magbibigay daan sa isang bagong umaga. Kung ikaw ay nakarating hanggang sa huling bahagi ng video, mag-iwan ng salitang, "Tapos na," sa comment section upang ipakita na natapos mo ito. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na nakasubaybay mula simula hanggang katapusan. Salamat sa inyong suporta.